Mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat. Nasa ika-6 na araw na tayo sa buwan ng Pebrero, 2024. Napakagandang balikan natin araw-araw ang mga pagninilay na ginawa natin at napakapayapa ng ating mga pag-iisip na kakataba ng puso na kahit sa maraming gawain na pinagkakabalahan natin, makarinig man lang tayo ng mga pagninilay na nakaugat sa ating mga pagbasa. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagsisikap na gumawa ng mabuti, lalong-lalo na sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga kasama, saan man tayo, ano man ang estado ng ating buhay. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Tayo mismo ang makapagpatotoo na ang Panginoon ay napakabuti. Amen? Sa ating pagninilay sa araw na ito, ang ating ebanghelyo ay babahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 13. Ano ba ang nilalaman ng ating ebanghelyo, mga kaibigan? Dito napapansin natin na sa bawat ginagawa ni Jesus, marami ang nagbabantay sa Kanya. Marami ang nagmamasid. Maingat sila sa mga kilos na ginawa ni Jesus. Kaya si Jesus, dahil wala naman siyang iniisip at wala siyang intensyon na gumawa ng kamalian, abalang-abala lang din siya sa pagpapahayag ng mabuting balita, sa pagpapagaling ng mga may sakit, pakikinig, at pakikisalamuha sa nakakarami. Itong mga pundok at balangay, mga grupo naman ng mga Pariseyo, ay talagang nagmamasid ng mabuti. Kaya hindi maiwasan na si Jesus ay gumamit at makapagsabi ng kanilang totoong kalagayan. Kaya nga sabi ni Jesus, marami sa kanila at halos lahat sila, pinaparangalan nila ako, pinupuri ako nila sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, ngunit ang kanilang puso ay napakalayo sa akin. Nakakahiya. Kaya para sa akin, mas magandang maging simula ito ng ating pagninilay sa araw na ito. February 6, araw ng Martes. Na yung ating pananampalataya kay Jesus ay hindi lang sana mamutawi palagi sa ating mga bibig, bagkus pagsikapan nating maisabuhay ito. Makikita ito, hindi lang maririnig sa ating mga bibig, kundi makikita mismo sa ating mga kilos, sa ating pag-uugali. Alam nyo, napakadaling sabihin yan, pero napakahirap posibleng gawin. Bato-bato sa langit minsan nakakalungkot na marami tayong maririnig na mga kapwa natin, mga kapatid natin na magaling magsalita, napakabuti. Kung pakinggan mo lang, napakabuti. Ngunit, hindi natin maiwasan na mayroong iilan na kung anong tamis ang mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig, ganun din kasama, sobra-sobra ang kanilang mga ginagawa. Nakakahiya. Isang paglapastangan sa ating pagiging alagad, sa ating pagiging Kristiyano, sa ating paniniwala kay Kristo. Sana tayo sa ating kakayahan, magsikap tayo palagi. Yan yung palagi kong sinasabi. Pagsikapan natin na sa likod ng ating kahinaan, sa likod ng ating pagkukulang, ay maisabuhay natin ang ating pagkakilanlan kay Kristo. Maisagawa natin ang ating pananalig sa Kanya, ang ating pananampalataya, upang sa gayon, tayo mismo ay magiging tunay na saksi na may panindigan, alang-alang at sangalan ng kabutihan. Dahil ang kabutihan ito ay siyang isang pagkakilanlan kay Kristo na ating tagapagligtas. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tapat palagi sa aming pagiging tagasunod mo
sa aming pagiging Kristiyano, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Amen.